Kabanata 971. Sean Yarn. Matapos malaman ang balita, patuloy na sinubukan ni Draco Summers na tawagan si Tyr Summers. Gayunpaman, ang kanyang tawag sa telepono ay hindi kailanman konektado. Samantala, ipinadala rin ni Draco ang kanyang mga tauhan sa Six Doors upang hanapin si Tyr, ngunit wala na siyang narinig mula sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi naglalaro si Tyr. Tinadya niya talagang lumaban sa pamilya. Pagkapasok ni Draco sa bahay ay umalangaw-ngaw ang ingay ng galit na dagindong ni Gladys Dawson. "Draco, anong ginawa mo sa mahal kong apo?" She rushed forward and gave Draco a slap in front of everyone. She scolded, "Sinabi ko noon na kailangan nating ganap na alisin ang kapahamakan na iyon. Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pinipigilan na mangyari iyon, wala sa mga ito ang mangyayari ngayon." Sa oras na ito, si Gladys ay nasa matinding galit. Nagpatuloy siya, "Kung may mangyari kay Kirin, gusto kong makita kung paano ka makakagawa ng isang kasiyasyang paliwanag para sa akin." Pagkabalik ni Lyra Jade sa Summers Manor, diretso niyang ipinatawag si Cherokee Lugo at ang iba pa. Kalahati ng mga miyembro ng 3 hari at 5 magigiting na general ay tinawag niya. Nahuli at hindi nakilala ang anak ni Lyra. Siyempre, labis siyang nag-aalala tungkol sa kanya. Sa oras na ito, medyo nawala sa katinoan si Lyra. Gusto niyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Summers para iligtas ang kanyang anak sa lahat ng paraan. Hindi siya magdadalawang isip na lipulin ang buong Northern Six Doors. Emosyonal na nababagabag si Draco. Lalo siyang natarante ng gumawa ng ganoong eksena sina Gladys at Lyra. Ang bagay na ito ay sarili mong kagagawan. Sino pa ba ang dapat sisihin? Ani Draco na galit din. Patuloy niya, "Nay, apo mo rin si Tyr. Bakit kailangan mong gawin ang lahat para matarget siya? Ngayong dumating na sa puntong ito, sino pa ang masisisi mo? Tapos ako ang sinisisi mo." Inampis ni Gladys ng malakas ang dragon head cane sa kamay niya sa lupa. "Draco, do you want to rebel against me para sa taong iyon? In the first place, ikaw ang hindi makatwiran." Ungol ni Draco. Habang tumalikod siya para umalis, idinagdag niya, "I don't care. I don't care about anything anymore. Do whatever you want, leave me out of this." Pagod na si Draco. Tuluyan na siyang naubos. Sa loob ng mahigit 10 taon, namuhay siya na parang bakla, at ngayon, pagod na siya sa pisikal at mental. Pakiramdam niya ay walang lugar para sa kanya sa pamilya Summers ngayon. Tinubukan ni Draco na pigilan si Kirin nang si Tyr ang pinupuntirya niya. Bagamat siya ang pinuno ng pamilyang Summers, wala siyang gaanong kapangyarihan. Kaya naman, hindi niya ito nagawang pigilan. Ngayong naging biktima na si Kirin ng sarili niyang masasamang gawa, sino ang mapapahiya niya? Pagkaalis ni Draco, lumapit si Lyra kay Gladys at sinabing, "Ina, walang pwedeng mangyari kay Kirin. Masyadong mayabang ang Tyr na iyon, personal kung pangungunahan ang ilang mga tao na salakayin ang Six Doors at sirain ang kanyang buong department. Hindi pwede." Sa wakas ay nabawi na ni Gladys ang kanyang kalmado pagkatapos ng maikling panahon ng kahibangan. Sabi niya, "Kahit na makapangyarihan ang pamilya natin sa Summers, hindi natin hayagan na harapin ang Six Doors. Dapat may iba pang paraan." "Anong paraan?" tanong ni Lyra. "Huwag kang gagawa ng kababalaghan. Ako na ang bahala dito." Pagkasabi nun ay umalis na din si Gladys. Umaasa sa kanyang tungkod, pumunta siya sa pinakaloob na bahagi ng Summers Manor. May isang mapanlikhang looban kung saan nakatanim ang lahat ng uri ng mga bulaklak at halaman. Bagamat hindi mahal ang mga bulaklak at halaman, nagbigay ito ng buhay sa buong looban. Sa loob ng patio ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nasa edad 60. Ang kanyang buhok ay puti, ngunit ang kanyang espiritu ay mataas. Nakasuot siya ng tradisyonal na suit at nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Pagpasok ni Gladys, inilapag ng matanda ang watering can sa kamay at mabilis na naglakad papunta sa gilid niya. Bati ni Sean Yarn kay Madam. "Tumahimik ka, Mr. Yarn." Napangiti si Sean at sinabing, "Madam, matagal na po kayong hindi pumupunta sa matandang aliping ito. Mukhang nagmamadali kayo. Baka may na-encounter kayo." Sa nakalipas na 10 taon, hawak ni Sean ang titulo ng numero 1 manlalaban sa Hilagang Martial Arts Community. Siya rin ang guardian angel ng Summers family. Inakala ng mga tagalabas na si Sean ay isang matandang lingkod na nagsilbi kay Gladys, ang matandang mistress ng pamilya Summers, ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon.
Sa totoo lang, hindi senior servant ni Gladys si Sean, kundi isang mandirigma na natalo sa kamay ni Kin Summers. Sa isang pagkakataon, si Kin, ang old master ng pamilyang Summers, ang pinakamalakas na manlalaban sa Hilaga. Sa kabilang banda, si Sean ay nanggaling sa ibang lugar maliban sa Hilaga. Siya ay isang martial arts fanatic na hinamon ng mga master sa buong mundo. Sa huli, dumating siya sa Hilaga para hamanin si Kin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagdating niya, hindi na siya nakaalis sa Hilaga. Isang araw at isang gabi nag-away sina Sean at Kin. Sa huli, natalo ang una sa huli. Ayon sa kanilang kasunduan, hiniling ni Kin kay Sean na manatili sa Hilaga pagkatapos ng kanyang pagkatalo, at protektahan ang kanyang pamilyang Summers sa loob ng 15 taon. Tinunod ni Sean ang kasunduan at handang tanggapin ang kanyang kabiguan. Pumayag siyang manatili. Hindi nagtagal, nakatanggap ang matandang guro ng isang mahiwagang paanyaya at iniwan ang pamilya. Ang pamilya Summers ay binantayan ni Sean mula noon. Speaking of which, 15 taon nang binabantayan ni Sean ang pamilya Summers. Matagal na niyang naipasa ang napagkasundo ang oras. Ngunit, marahil ay nagtagal siya rito at na-inlove dito, kaya kahit lumipas ang 15 taon, nanatili pa rin si Sean sa pamilya Summers. Matapos mabuhay ng maraming taon ang kanyang buhay ng walang tiyak na tirahan, matagal na niyang inisip ang manor na ito bilang kanyang sariling lugar. Sa mga normal na araw, paminsan-minsan ay dumadaan si Gladys para makipag-chat sa kanya. Kung sa bagay, dahil sa kalagayan ng pamilya Summers ngayon, matagal nang kailangan ni Sean na lumaban. And this time, nagmamadaling dumating si Gladys. Masasabi ni Sean na may mali sa isang sulyap. Madam, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Nagsalin si Sean ng isang tasa ng tsaa para kay Gladys at inalok ito sa kanya gamit ang 2 kamay. Kinuha ng matandang ginang ang tsaa. Umigop siya at sinabing, bumalik na si Tyr sa Hilaga. Siguro kung narinig mo na ang bagay na ito, Mr. Yarn. Natigilan si Sean. Baka sa mga mata niya ang pagtataka, habang medyo kakaiba ang ekspresyon nito sa reaksyon niyang ito, halatang walang kamalay-malay si Sean sa pagbabalik ni Tyr sa norte. May kakaiba pa rin siyang nararamdaman kay Tyr. Madam, I have been living here in deep seclusion all these years, almost isolated from the world. Wala akong alam sa bagay na ito. What of it? Naging malungkot ang mukha ng matandang ginang. Hindi rin maiwasang bahagyang manginig ang kamay niya na nakahawak sa tasa ng tsaa. Sabi niya, bumalik ang kalamidad na iyon sa pagkakataong ito para maghayganti sa pamilya ko sa Summers. Nawala na siya sa kontrol at nahuli si Kirin. Nahuli si Kirin ni Tyr. Napatulala si Sean. Tama, mabangis na sabi ni Gladys. Dahil ang halimaw na iyon ay hindi naaalala ang kanyang kapatid na pag-ibig, hindi niya dapat sisihin ang matandang babae na ito sa pagiging hindi mabait sa kanya. Mr. Yarn, I came here this time to ask for your help. Habang iniinom ni Gladys ang tasa ng tsaa sa isang lagok, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng masama. Ang ginagawa ni Tyr nitong mga taon ay hindi alam, ngunit nakakuha siya ng ilang mga kasanayan. Bagamat si Kirin ay napapaligiran ng maraming mandirigma upang protektahan siya, nabigo sila na gawin ang anumang bagay na iyon. Hindi lang iyon, naging gate master din ng Northern Six Doors. Mas naging walang ingat ang paraan ng paghawak niya sa mga bagay-bagay pagkatapos noon. Kaya sa ngayon, Mr. Yarn, gusto kong hilingin sa iyo na patayin iyon at iuwi si Kirin. Kabanata 972. Lahat ay gaya ng dapat. Nagsalubong ang mga kilay ni Sean Yarn, ngunit tinanggihan niya si Gladys Dawson, at sinabing, Madam, may maipapangako pa ako sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi ko nagawang sumunod. Anong sabi mo? Kumunat ang noo ni Gladys at hindi makapaniwalang tumitig kay Sean. Mr. Yarn, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Sean, inutusan ako ng master na protektahan ang pamilya Summers sa loob ng 15 taon. Kung ang isang dayuhang kaaway ay sumalakay sa pamilya, ako, si Sean Yarn, ay aalisin sila ng walang dalawang pag-iisip. Duty-bound ako. But, this is a matter regarding the internal affairs of the Summers family. Parehong si Tyr Summers at Kirin Summers ay nasa bloodline ng Summers family. Paano ko kaya papatayin ang isa para sa kapakanan ng isa? Medyo nabalisa si Gladys habang naglalaway, matagal nang tumigil si Tyr sa pagiging miyembro ng pamilya Summers. Wala siyang kinalaman sa atin, at isa na siyang panlabas na kaaway. Apo pa rin siya ni Kin Summers, sagot ni Sean. Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik si Gladys.
So, hindi ka papasok para tulungan ako, Mr. Yarn. Desididong umiling si Sean. I'm sorry, I'm afraid na hindi ko masunod ang gusto mo. With that said, hindi na nagtagal si Sean na makita ang reaksyon ni Gladys. Tumalikod siya at umalis sa looban, patungo sa kanyang silid. Isa sa mga dahilan kung bakit nagatubili si Sean na kumilos laban kay Tyr ay dahil apo ni Kin si Tyr. Walang pagnanais na makisali si Sean sa mga panloob na pakikibaka ng pamilyang Summers. Bukod pa riyan, may isa pang dahilan. Bagamat na-awestruck si Tyr sa pamilya Summers, may nakaraan pa rin sina Sean at Tyr. Si Sean ay palaging isang taong walang kinalaman sa mga makamundong gawain. Sa kabila ng hindi sinasadyang pagtatangka na tulungan si Tyr na baguhin ang kanyang kalagayan, tinulungan din siya ni Sean ng palihim. Noong panahong iyon, interesado si Tyr sa martial arts. Binigyan siya ni Sean ng ilang payo, ngunit napakabata pa ni Tyr. Wala siyang matutunan kahit na interesado siya. Gayunpaman, kapag hinahasa ni Tyr ang kanyang kakayahan sa ibang bansa ay madalas niyang naaalala ang patnubay ni Sean, na naging malaking tulong sa kanya. So from Tyr's point of view, he still respected Sean, who could be considered his adoptive grandfather. And, Sean, likewise, also treated Tyr like his apo. Nang maglaon ng itaboy si Tyr sa pamilya Summers at tinugis, si Sean ay tumulong din ng palihim. Dahil ang pagbabalik ni Tyr sa Hilaga sa pagkakataong ito ay upang gumanti sa pamilya Summers, hindi nilayo ni Sean na makialam para sa magkabilang panig. Ang lahat ay tulad ng nararapat. Pagpasok ni Sean sa bahay, matagal na tulala si Gladys sa garden. Kahit naiinis siya, wala siyang magawa pagdating kay Sean. Sa huli, malungkot lang siyang umalis. Ito ay tulad ng ang matandang ginang ay nawala ang kanyang haligi sa sandaling iyon. Akmang aalis na si Gladys, maririnig na mula sa kubo ang utol ni Sean, lahat sila ay pinanganak sa iisang ugat, kaya bakit kailangan nilang mag-away. Natigilan si Gladys, kumunat ang kanyang mga kilay. Sa palagay ni Sean, umagos pa rin sa katawan ni Tyr ang dugo ng pamilya Summers. Bakit gusto ni Gladys Dawson, ang sarili niyang lola, na patayin ang kanyang apo sa bawat pagliko? Maraming bagay na hindi naman kailangang lutisin ng puwersa, madam. Ang dahilan kung bakit gusto mong kumilos ako ay dahil lang sa gusto mong patayin ko si Tyr Summers para sa iyo. Kung talagang gusto mong iligtas si Kirin Summers mula kay Tyr, may paraan ang pamilyang Summers para gawin ito. Pero bago iyon, gusto kong ipaalam sa iyong ginang na hindi na kailangang gumawa ng mga ganoong karahasan na aksyon. Pagkatapos noon, wala nang narinig pang tunog mula kay Sean. Sa sandaling ito, tila naantig ang ilang bahagi ng puso ni Gladys. Iniwan niya ang bakuran nang wala sa sarili. Nagmamadaling nilapitan ni Lyra Jade si Gladys pagkalabas pa lang ng huli at tinanong, "Ina, ano po ang sabi ni Sean Yarn?" Lumipat ba siya para hanapin si Tyr Summers? Nahuli si Kirin Summers, na humantong sa pagkabalisa ni Lyra. Kasabay nito, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na alisin ang karga sa kanyang isip sa pamamagitan ng pagpasok ni Sean Yarn para alisin si Tyr Summers. Gayunpaman, ang sagot ni Gladys ay iniwan si Lyra ng labis na pagkabigo. Tumanggi si Sean Yarn. Ano? Hindi makapaniwalang tumitig si Lyra kay Gladys at hindi makapaniwala. Tumanggi siya. Sino siya para tumanggi? Sagot ni Lyra, hindi ba siya ang lingkod mo? Bakit siya tatanggi sa utos mo? Ina, ano ang ginagawa mo? Si Kirin ay nahuli na iyon, si Tyr Summers. Hindi mo ba ililigtas si Kirin? Puntahan mo ulit si Sean Yarn at ipapatay niya si Tyr. Nang lumubog ang ekspresyon ni Gladys, sa wakas ay napagtanto ni Lyra na ang kanyang emosyon ay masyadong nalilito. Nagmamadali siyang inayos ang sarili at sinabing, paumanhin, "Inay. Masyado akong naging emosyonal at marahas akong nagsalita. Pero, nag-aalala talaga ako kay Kirin." Huminga ng malalim si Gladys at sumagot, "Don't worry, Tyr Summers wouldn't dare to do anything to Kirin." Sinabi ni Lyra, "Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Magtitipon ba tayo ng mga tao upang kunin siya?" Si Tyr Summers ay isa pa ring Gate Master of Six Doors. Ang mga bagay na ginawa ni Kirin at Tyr sa komunidad ay nakakuha na ng atensyon ng mga nakatataas. Hindi na matutuloy ang bagay na ito. Saglit na nag-isip si Gladys bago sinabing, huwag gumamit ng dahas para lutisin ang bagay na ito pansamantala. Kailangan muna nating i-pressure ang Six Doors at iligtas si Kirin. Kapag nakabalik na si Kirin, gagawa tayo ng mga plano kung paano natin haharapin si Tyr Summers. Samantala, sa villa ng Regal Palace.
Si Kirin, na kinuha ang kanyang bone marrow, ay gumuho ang pag-iisip. Hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo ni Tyr sa kanya. Siya ang tagapagmana ng pamilya Sommers. Gayunpaman, talagang naglakas loob si Tyr na kunin ang kanyang bone marrow. Hindi lang iyon, na-extract din niya ang malaking halaga nito. Haggard na ngayon ang kutis ni Kirin, at puti ang buhok niya. Para siyang tumanda ng ilang taon. Papatayin kita, Tyr Sommers. Papatayin kita. Pinibigkas ni Kirin ang mga salitang iyon sa buong araw, paulit-ulit ang kanyang sarili sa loob ng 1,000 beses. Mas mabuting huwag mo na akong payagang bumalik ng buhay, kung hindi, papatayin ko lahat ng kamag-anak mo at lahat ng kaibigan mo. Hintayin mo. Maghintay ka lang. Nasisiraan na si Kirin na nasa kwarto. Samantala, buong araw na nasa baba si Tyr, komportableng nakakulong sa isang beach chair sa harap ng pinto, nakaharap sa pool at nakatitig sa langit. Ang mga sinag ng araw ay kaaya-aya. Hindi namamalayan, halos buong araw na nakatitig si Tyr sa sikat ng araw. Ang balita na nahuli niya si Kirin ay ipinasa ng kanyang mga tauhan mula sa 6th door sa pamilya Sommers. Ang katotohanan ng bagay ay, sa pagkuha ng utak ng buto ni Kirin, kahit si Tyr ay walang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Patayin si Kirin Sommers. Honestly speaking, half-brother pa rin niya. Maaaring maging walang awa si Kirin sa kanya, ngunit hindi kailanman maaaring maging hindi makatarungan si Tyr. Ang pagiging malapit sa pamilya ay palaging kahinaan ni Tyr. Kabanata 973. War Emperor Calls. Kaya, sa wakas ay nagpa siya si Tyr Sommers na ipaubaya ang problemang ito sa pamilyang Sommers at pagkatapos ay pumili. Gusto niyang makita kung anong uri ng pagpipilian ang gagawin ni na Draco Sommers at Gladys Dawson pagkatapos nilang malaman ang bagay na iyon. Aaminin ba nila ang pagkatalo? Para mailigtas si Kirin Sommers, personal bang lalapit si Gladys Dawson sa kanyang pintuan para humingi ng tawad? Hindi inaasahan ni Tyr na ay traitor siya ni Gladys na parang apo. Ngunit, napatunayan na ni Tyr ang kanyang kakayahan. Hindi siya ang kapahamakan ng pamilya Sommers. Si Kirin Sommers ay mababa rin sa kanya. Magpapakita kaya ng pagsisisi si Gladys sa mga maling nagawa sa kanya noon. Sa kabila ng pagkamuhi ni Tyr kay Gladys at sa pamilya Sommers, ilang bahagi ng puso niya ang nananabik pa rin na matanggap ang pagkakamag-anak na nararapat sa kanya. Kahit na ito ay isang fraction lamang. Lumapit si Drishet, saka inabot sa kanya ang isang sigarilyo. Sa tuwing makakatagpo ka ng isang bagay na nakakagambala, gusto mong kumilos tulad mo ngayon, tumitingin sa araw sa kalangitan. Sinusubukan mo bang makipagkompetensya para sa kaluwalhatian laban sa araw at buwan? Mukhang nagbago ka na kanina, boss. Nagbago. Kinuha ni Tyr ang sigarilyo sa kamay ni Drishet at sinindihan. Napabuntong hininga siyang nagtanong, paano ako nagbago? You became irresolute and hesitant. You don't even dare to take a life anymore. That's not like you. Nagunat si Drishet at idinagdag, marahil hindi ko maintindihan ang pagkakamag-anak. Sino ang nagdikta na ako ay ipanganak na walang pagmamahal ng mga magulang? Kaya, kung minsan ay walang masama sa pagpapalaki ng isang ulila. At least kaya kung mapanatili ang undefeated state of mind sa harap ng sinumang kalaban. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata, pagkatapos ay napakahabang hila ng sigarilyo sa kanyang kamay. Gusto ko lang talaga ng sagot. Nakatitig sa kanya si Drishet. Anong klaseng sagot? Hindi ko alam. Tumayo si Tyr, pumunta sa gilid ng pool, pagkatapos ay malayang nahulog dito. Lumitaw lamang siya pagkatapos niyang lapitan ang marka ng 2 minuto. Paimpol siyang lumutang sa kanyang likuran sa ibabaw ng tubig, pinagmamasdan ng araw sa kalangitan sa pamamagitan ng tabing ng tubig. Parang unti-unting naalis ang buong mundo sa blur. Inabot ni Drishet kay Tyr ang isang bath towel habang umaakyat sa swimming pool. Nagring ang iyong telepono nang tumalon ka sa pool ilang sandali ang nakalipas. Sinong tumawag? May bahagyang ripple sa puso ni Tyr. Talagang naghihintay siya ng tawag mula sa pamilya Sommers. Gayunpaman, mula sa sandaling naihatid ang mensahe hanggang ngayon, si Draco Sommers lang ang tumawag. Pero, ayaw tanggapin ni Tyr ang tawag ni Draco. Ang tawag na pinakagusto niyang tawagan ay walang iba kundi ang matandang ginang. Gusto niyang malaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Kasabay nito, naisip din niya kung paano aaminin ng matandang ginang ang kanyang pagkakamali sa telepono. Ngunit ang lahat ng ito ay labis na pag-asa lamang. Kung nalaman ni Tyr na talagang hiniling ni Gladys na patayin siya ni Sean Yarn, hindi masasabi kung anong klaseng mood talaga si Tyr.
Green Dragon. Nang makita niyang Green Dragon ang caller ID, nauutol ang puso ni Tyr. Parang nangyari na ang pinakakinatatakutan niya. Tinagot ni Tyr ang tawag at walang bakas ng emosyong nagsalita, "Ano ba, Green Dragon?" Sumagot si Green Dragon, na nasa kabilang linya, "Tyr, I'll keep this brief. Masyado na kayong malayo sa pagkakataong ito. Ito ay isang kahilingan mula sa higher-ups, i-release mo si Kirin Summers." Haha. Biglang nagumbok ang mga ugat sa noo ni Tyr. "At, alam mo ba kung bakit ko nakunan si Kirin Summers?" Sumagot si Green Dragon, "Hindi iyon isang bagay na dapat kong isaalang-alang. Palayain mo siya. Ito ay isang utos mula sa itaas." "Sino ka?" pagmumura ni Tyr. Pagkabitin ng walang ibang salita, umupo ulit si Tyr sa beach chair habang patuloy na hinihimas ang kanyang mga temps. "Ahaha, what a joke. Nakakatawa talaga. What's going on, boss?" tanong ni Drishit. Nang makitang biglang nagbago si Tyr sa ibang tao, nag-alala siya. Wala yon. Napabuntong hininga si Tyr pero hindi sumagot. Humingi siya ng sigarilyo kay Drishit at huminga ng malalim pagkatapos itong sinindihan. Pagkatapos ay inihagis niya ang puwit sa lupa at tinapakan ito ng kanyang paa. "So, ito ang desisyon mo." Ahahahahaha. Nasisira na si Tyr at nagsimulang tumawa ng tumawa. Iyon ay nang mag-ring ang kanyang cellphone sa pangalawang pagkakataon. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Tyr ang caller ID ng telepono bago pinindot ang answer button at tinawag ang pangalan ng kabilang partido, War Emperor. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang dulo ng linya bago tuluyang nagsalita ang War Emperor, "Tyr Summers, ang nahuli mo ay ang Young Master ng number 1 Gentry ng North. Dapat mong malaman na ang pamilya Summers ay may malakas na background sa opisyal na kahulugan. Kilalang kilala kita. Ang ginawa ay tapos na. Ano ang silbi ng pagiging single-minded?" Dahil alam na walang silbi ang kanyang mga salita, maaari lamang ipaalam ng Green Dragon sa War Emperor ang bagay na iyon, na pagkatapos ay personal na tumawag kay Tyr. "War Emperor, kung tatawagan mo ako para palayain ko si Kirin Summers, kailangan kong tumanggi," sabi ni Tyr. Sumusuway ka sa utos. Walang emosyon ang tono ng War Emperor habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng telepono, na para bang nagsasalita siya ng isang dispensable na paksa. "Tyr Summers, ang mga awtoridad dito ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Alam mo ba kung gaano kalubha ang kahihinatnin kung hindi ka susunod sa mga utos?" Haha. Si Tyr ay ganap na walang pakialam. "Gusto ko lang makakuha ng paliwanag mula sa pamilyang Summers." Gayunpaman, patuloy nilang pinananatili ang patronizing stance na iyon para i-pressure ako sa kanilang mga opisyal na kaakibat. "Sa tingin mo ba, ako, Tyr Summers, ay pushover? Panginoon, naglilingkod ako sa ilalim mo sa panahong ito. Dumating ako sa Hilaga upang kunin ang posisyon ng Gate Master, at tinulungan kang makuha ang gusto mo. Sinabi mo sa iyong sarili na may utang ka sa akin. Ngayon, ipapabayad ko sa iyo ang utang na ito." Natahimik sandali ang War Emperor bago tuluyang sinabing, "Bakit mag-abala, Tyr? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Kung gusto mo talagang harapin si Kirin Summers, matagal mo na itong ginawa. Hindi mo sana na-delay hanggang ngayon. You've never experienced what I have. Hindi mo maiintindihan." Sa sinabi nito, huminga ng malalim si Tyr at idinagdag, "Panginoon, hindi ko na po kayo pahihirapan. Pero, umaasa din po ako na ayon sa nauna nating kasunduan, hindi na po ako magiging Northern Gate Master of Six Doors. Maaari mong alisin sa akin ang lahat ng karapatan at pribilehiyo ng Six Doors, gayunpaman, hindi ko nais ang anumang karagdagang opisyal na pakikialam sa away sa pagitan ng pamilya Summers at ako. Iyon, tiyak na magagawa mo iyon. Sigurado ka ba talaga?" Napabuntong hininga ang War Emperor. Halata na ayaw niyang mawala si Tyr, ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang Six Doors ay isa lamang maliit na ilog na sa huli ay hindi makakayanan ang makapangyarihang dragon na si Tyr Summers. Kabanata 974. Pagbaba. Oo. Mapagpasyahang tumango si Tyr Summers at sinabing, "Hindi ba ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Hilaga sa pagkakataong ito upang lutisin ang bagay na ito? Walang posibilidad na magkaroon ng pangalawang pagpipilian." "Well, sige." Huminga ng malalim ang War Emperor. "Kung ganoon, hindi ko na kailangang magpatuloy. May naiisip ka bang kandidato para sa bagong Gate Master of Six Doors? Isa sa mga orihinal na punong guro ng Northern Six Doors Chasing Wind.
Ang sagot ni Tyr. Sige. Tumango ang War Emperor. Maglalabas ako ng ultimatum ngayon. Pupunta ka sa hilagang himpilan ng Six Doors para ilipat ang iyong autoridad. Pagkalabas mo ng opisina, lahat ng gagawin mo ay hindi na magiging mahalaga sa Six Doors. Gayunpaman, pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay sa hilaga, gusto ko pa rin na puntahan mo ako kapag available ka na, Tyr. Oo naman. Pagkababa ng telepono, nagunat si Tyr. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, parang may natanggal. Bumaba ka na, boss. Narinig ni Drishit na naroroon ang pag-uusap ni Tyr at ng War Emperor. Wala siyang naramdaman habang nakangiti siya ng masama. Mabuti naman at bumaba ka na sa pwesto. Buti na lang pinatakbo mo ang Regal Palace, pero kinuha mo pa rin ang trabaho para maging isang gate master to Six Doors. Ang isang maliit na organisasyon na tumutulong sa opisyal na negosyo ay may karapatan na kunin ka palagi para sa serbisyo nila. Isang maliit na organisasyon. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at itinuring si Drishit na parang siya ay isang ignorante. Drishit, ignorante ka talaga. Ignorante. Nagulat si Drishit kay Tyr. Bakit mo sinasabing ignorante ako, boss? Sinabi ni Tyr, wala kang alam sa lakas na ang Six Doors. Wala kang kahit katiting na ideya. Huwag kang tumutok lamang sa hilaga. Ang katotohanan ng bagay ay ang aktwal na lakas ng Six Doors ay nakatutok sa ibang bansa. Ito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa Regal Palace. Talaga. Nagdududa si Drishit. Since kailan pa ako nagbiro sa'yo? Muling tinitigan ni Tyr ang araw sa kalangitan habang patuloy, nakalimutan mo na ba ang Kamikakushi ng Japan, ang clock ng Russia, at ang pinakakilala mo, ang Black Shield ng Amerika? Ang lahat ng mga organisasyong ito ay kumakatawan sa mga awtoridad ng iba't ibang bansa. Hindi mo ba naaalala? Yan. Taglit na natarante si Drishit. Napakalakas ng mga organisasyong iyon kung kaya't minsan ay binigyan nila ang Regal Palace ng ilang insight, lalo na ang Black Shield ng Amerika, na minsan ay nakipagsagupaan sa Regal Palace. At sa labanang iyon, walang bentahe ang Regal Palace. Ipinaliwanag ni Tyr, ang 6 na pintuan ay hindi mas masama kaysa sa mga organisasyong ito. Ang Lord of Six Doors ay War Emperor, isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, tulad ng aking Panginoon, na kilala mo bilang Haring Pulubi. At saka, maaaring hindi mo nasaksihan at ang panoorin kung saan pinigilan ng Six Doors ang Kamikakushi sa dagat. Isa itong bapor na pandigma na nagpaputok ng mga kanya nito sa Kamikakushi ng walang pag-aalinlangan. Nakita na ba ang ganitong uri ng prestihiyo sa Regal Palace? Huwag isipin na ang Six Doors ay hindi makakagawa ng mga desisyon sa tila maliliit na bagay sa hilaga. Ang totoo ay ang War Emperor ay isang elepante na walang pakialam na italaga ang kanyang tunay na pagsisikap sa gayong maliliit na bagay, at dapat kong kilalanin ang katotohanan. Ang mga opisyal na bagay ay komplikado. Kahit gaano kakahirap makipaglaban sa loob ng bansa, ikaw pa rin ang iyong sariling kababayan. Ngunit, iyon ay ganap na walang dahilan para maliitin mo ang Six Doors at War Emperor. Naantig si Drishit sa sinabi ni Tyr. Siya ay time na tumango at sinabi, naiintindihan ko, boss. Ngumiti si Tyr at tumayo, saka naghanda para bumalik sa villa para maligo at makapagpalit ng damit. Ito ay orihinal na isang mutually beneficial deal sa pagitan ng Six Doors at I. Ngayon na ang deal ay dumating sa kanyang conclusion, ako ay itinuturing na natapos ang aking misyon. Gayunpaman, mainam din na makapagtatag ng pakikipagkaibigan sa War Emperor. Hindi masamang pagpili na maging magkaibigan sa hinaharap. Pagkatapos maligo, nagbihis si Tyr at dumiretso sa Northern Headquarters ng Six Doors. Sa oras na ito, ang Six Doors ay nasadlak sa ibang uri ng kaguluhan. Sa sandaling pumasok si Tyr sa pintuan, tumakbo si Chae Seung-wind, Zillian, Pon, at ang iba pang executive ng Six Doors. What is going on, Gate Master? Ang mga nakatataas ay nagbigay ng utos na tatanggalin ka sa iyong posisyon bilang Northern Gate Master. Anong klaseng biro ito? Oo, Gate Master. Bakit nangyayari ito? Bakit nila ginagawa ito? May pagkakamali ba tungkol sa mandetong ito? You're doing a good job. Bakit kanila aalisin sa Gate Master position? Lahat ay nagsisikap na makapagsalita, na malinaw sa kanilang mga mukha ang galit. Halatang walang sino man sa grupong naruroon ang makakatanggap kay Tyr na bumaba sa kanyang posisyon bilang Gate Master of Six Doors. Hindi sumagot si Tyr at pasimpleng pumasok sa kanyang opisina. Nang nasa loob na siya, umupo si Tyr sa upuan na para sa isang Gate Master at nagsindi ng sigarilyo.
Sumunod din sina Chasing Wind, Zillian, Pon, at iba pa. Gate Master. Katahimikan. Kaway ng kamay ni Tyr, tumahimik ang buong opisina. Pagkatapos, ginawa niya ang token ng Northern Gate Master of Six Doors at inilagay ito sa kanyang desk. Halika dito, Chasing Wind. Nagkaroon ng kunot sa pagitan ng mga kilay ni Chasing Wind. Parang may nahulaan siya at hindi nakahakbang. Ano? Tinusuway mo na ako ngayon. Gate Master, ako. Itinaas ni Tyr ang kanyang boses ng ilang decibel na parang umuungal, halika rito. Ang Chasing Wind ay maaari lamang humakbang at tumayo sa atensyon bago si Tyr. Mula ngayon, opisyal kong ipapasa sa iyo ang token ng Northern Gate Master of Six Doors. Malapit nang dumating ang Notice of Appointment. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging bagong Northern Gate Master of Six Doors, sabi ni Tyr kay Chasing Wind. Naramdaman ni Chasing Wind at ng iba pa na sila ay tinamaan ng kidlat sa kanyang mga salita. Hindi ito gagana, Gate Master. Walang ibang tao sa Six Doors sa Hilaga na kwalipikadong humawak sa posisyon na ito maliban sa iyo. Ano ito? Itinapat ni Tyr ang palad niya sa office desk niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano at huwag mong gawing hindi kinaugalian ito. Ako, Tyr Somers, ay walang pakialam sa posisyon ng Gate Master of Six Doors. May mas importanteng mga bagay ang kailangan kong gawin. Wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras dito kasama ka. Gate Master, tahimik kayong lahat. Kinuha ni Tyr ang token sa mesa at inihagis ito sa direksyon ni Chasing Wind. Chasing Wind, ito ay isang nagkakaisang desisyon sa pagitan namin ni Lord. Wala kang pagpipilian maliban kung magre-resign ka sa Six Doors. At saka, naalala mo ba yung sinabi mo sa akin nung una tayong magkita? Kailangan nga ng mundo ng taong magtataguyod ng hustisya. Bago ibigay sa akin ng Holy Tiger ang token, partikular niyang hiniling sa akin na maghatid ng sulat sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang nilalaman nito? Hindi. Umiling si Chasing Wind. Tama, sabi ni Tyr. Gusto mong ipakita ang iyong mga kakayahan noon ngunit hindi ka makahanap ng pagkakataon na gawin iyon. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Pahalagahan mo. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng Six Doors sa Hilaga. Kabanata 975. Column, Gate Master. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy si Tyr sa paghit-hit ng kanyang sigarilyo sa ashtray. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Huwag mo akong pabayaan, Chasing Wind, huwag mo ring pababayaan ang banal na tigre. Sa palagay ko ito ang kanyang hiling. Aalis na ako. O sige, huwag kang ngang malungkot ngayon. I hate saying this, Gate Master. Parehong gustong magsalita ni na Chasing Wind at Zillian pero sayang, pinigilan sila ni Tyr. Agad siyang lumabas ng opisina nang walang pag-aalinlangan o pagkaantala. Paikot-ikot sa office complex pagkalabas niya sa kanyang opisina, nakarating siya sa training field. Walang tigil, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pangunahing pasukan ng Northern Six Doors. Habang naglalakad siya patungo sa labasan, marami sa mga kasamahan ang nagsimulang magtipon sa paligid niya. I don't belong here, Chasing Wind. Kahit walang nangyari ngayong araw, aalis na ako. Konting panahon na lang. Ikaw ang dating pinagkakatiwalaang tao ng Holy Tiger at nanatili sa iyong mga paa kahit na nawala ang kanyang sarili sa paghabol sa kayamanan. Taos-puso akong umaasa na mananatili kang ganyan hanggang sa katapusan ng panahon. Dahan-daang naglaho si Tyr sa di kalayuan, naiwan ang kanyang mga huling salita na umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Chasing Wind. Gate Master. Si Zillian, Pon, at ang iba pa ay susundan pa lang si Tyr nang huminga ng malalim si Chasing Wind at sumigaw, Column, Gate Master. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong larangan ng pagsasanay, na nagpatahimik sa mga taong naruroon ng ilang segundo. Agad itong sinundan ng nakakabinging dagandong na tumago sa kalangitan at bumalot sa Six Doors Office Complex. Column, Gate Master. Column, Gate Master. Column, Gate Master. Ang mga boses ay umalingaw-ngaw at paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa paligid ng office complex. Sa likod ni Tyr ay nakatayo ang mga kasama, sa napakaraming bilang, lahat ay yumuyuko habang pinaalis siya. Kahit na saglit lang nanatili si Tyr sa Northern Six Doors, nagawa niyang ibulsa ang isang grupo ng mga kaibigan na gagawin ang lahat para sa kanya. Dati, ang 6 na pintuan ay bulok hanggang sa kaibuturan at tinatanaw ng Hilaga. Ngayon, sila ay nagkaisa at nagsimulang mabawi ang kanilang dating kaluwalhatian.
Hindi lang ito ang kontribusyon ni Tyr dahil kailangan niya ang kooperasyon ng bawat miyembro ng Six Doors. Kung wala ito, hindi nila makakamit ang kanilang ginawa ngayon. Ang kanyang maikling stint sa Six Doors ay hindi naging hadlang sa kanya sa tunay na pakikipagkaibigan sa lahat ng tao dito. Aalis na ako mga kapatid. Ang langit ang iyong limitasyon. Good luck. Huminga ng malalim si Tyr at lumabas ng Six Doors. Sa kanyang likuran, umalangaw-ngaw pa rin ang mga tunog ng kanyang mga kasamahan na nagbibigay sa kanya ng engranding palm. Si Drishit ay naghihintay na may sasakyan sa may pasukan. Nang makita si Tyr ay dali-dali itong bumaba ng sasakyan at pinagbuksan ng pinto ng sasakyan ang kanyang pasahero. Chief, alam mo ba kung bakit gusto naming pamunuan mo ang Regal Palace noong incorporated ito years ago? Tanong ni Drishit. Siguro dahil gwapo ako at kaakit-akit. Ngumiti si Tyr. Umalaklak si Drishit. Speaking of attractiveness, you rank behind everyone among the 5 heavenly kings and the 18 generals of Regal Palace. There is something special about you. Ano ito? Tanong ni Tyr. Ang kakayahang tipunin ng masa. Pumasok sila sa sasakyan at mabilis na tumakbo palayo. Simula sa sandaling ito, si Tyr ay hindi na gate master para sa Northern Six Doors. Ang buhay ay parang isang paglalakbay sa kalsada, kung saan makakatagpo ang maraming tao at makakaranas ng iba't ibang bagay. Ang paglalakbay ni Tyr ay maikli ngunit makabuluhan. Tumungaw si Tyr sa bintana habang mabilis na dumaan sa kanya ang tanawin sa labas ng bintana. Sumikat ang araw, ngunit walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Tyr habang nanatili siyang tahimik. Kasabay nito, sa isang rustic courtyard sa Harbor City. Hindi ito pinalamutian ng marangal ngunit nagbigay ng pakiramdam ng kadakilaan. Isang puting puno ng igos ang nakatayong mahigpit sa gitna. Ang isang granite table ay inilagay sa ilalim ng lilam na may War Emperor at Green Dragon na nakalock sa isang labanan ng chess. Bumaba si Tyr Somers mula sa kanyang posisyon, na pinalitan siya ng Chasing Wind bilang bagong Gate Master. Inihahatid na ngayon ang appointment order habang nagsasalita tayo, sabi ni Green Dragon. Casual na sagot ng War Emperor na walang emosyon sa mukha. Nagpatuloy ang Green Dragon, si Tyr Somers ay isang lalaking may malaking potensyal. Pinagdaanan mo ang lahat ng problema para dalhin siya sa Six Doors. Bakit mo siya isusuko bigla? Kung handa kang magsanay ng Hin, siya ay magiging isang malaking karagdagan sa Ethereal League sa lalong madaling panahon. Ang Ethereal League ay isang piling departamento at isang pangunahing presensya ng Six Doors. Ito rin ang pinakamalakas na departamentong naglilingkod sa ilalim ng Panginoon. Tila, ito ay binubuo lamang ng ilang mga miyembro, ngunit bawat isa sa kanila ay isang pambihirang tao sa pinakamaliit. Mula nang itatag ang Six Doors, ang Ethereal League ay nakatanggap lamang ng mga utos mula sa Panginoon. Hindi sila makikinig sa sinuman, kahit na ito ay sa maharlikang pamilya. Ang emperador ng digmaan ay nanatiling stoic at walang emosyon, na walang ipinagkanulo sa kanyang blankong mukha. Marahil ay nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa sa oras na ito, kahit na siya ang War Emperor. Panahon na para umalis ka rin sa iyong posisyon, Green Dragon, sa pagpapalit ng Gate Master sa Hilaga. Nasayang ang iyong kakayahan bilang Gate Master. Mula ngayon, sasali ka sa Ethereal League. Naglabas si War Emperor ng insignia mula sa kanyang bulsa at ipinasa ito sa Green Dragon. Ikaw ang magdedesisyon kung sino ang kahalili mo. Nagulat si Green Dragon. Ito ay medyo biglaan para sa akin. Oh, Terra na. Ngumiti si War Emperor. Hindi ba ito ang gusto mo noon pa man? Ang Black Turtle ay matagal nang naghihintay na makita ka. Tumawa si Green Dragon. Tama si War Emperor. Ang pagsali sa Ethereal League ay palaging pangarap niya. Pangarap din ito ng Holy Tiger. Gayunpaman, siya lamang, ang Green Dragon, ang nanatili sa dulo. Tinanggap niya ang Ethereal League insignia at sinabing, hindi ko maintindihan ang aking Panginoon, bakit ka sumuko sa iyong paghabol para kay Tyr Somers? Oo, ang pamilya Somers at ang Council of Elders ay magbibigay sa iyo ng maraming flak para dito, ngunit ang pagbibigay sa kanila ng kaunting rebuttal ay maaaring madaling malutas ang alitan sa pagitan ni Tyr Somers at ng kanyang pamilya. Isama mo si Tyr Somers. Umiling si War Emperor, hindi natin siya mapapanatiling kasama natin magpakailanman ni kahit ang Ethereal League ay may akit na gawin ito. Parang hindi mo naiintindihan ng mabuti si Tyr Somers at kung gaano kalaki ang kapangyarihang itinatago niya sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, siya lamang,
ang kanyang sarili, ang makakapaglutas ng away sa pamilyang Summers. Habang nagsasalita siya, nagsimulang mangolekta ng mga piraso ng chess ang War Emperor mula sa Green Dragon. Kailangan nating tumingin sa labas, Green Dragon. Masyadong malawak ang mundo para kontrolin ng isang tao ang lahat. Si Tyr ay alagad ng matandang pulubi, at maaari na siyang ituring na aking apprentice na rin ngayon. Kabanata 976. Sa galit, mapapamahalaan pa rin, kung iyon lang. Gayunpaman, alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot sa kanya? Ano ito? Tanong ni Green Dragon. Nakangiting itinuro ni War Emperor ang chessboard. Ibinaba ni Green Dragon ang kanyang ulo, naramdaman lamang ang pagyayelo ng dugo sa kanyang katawan. Sa isang biglaan, ang mga itim na piraso ng chess ay muling inayos upang magpakita ng isang salita. Ano ito? Hindi makapaniwalang tumingin si Green Dragon kay War Emperor. Ang pinaka-unpredictable sa apat na Emperor, ano ang kinalaman ni Mad King kay Tyr Summers? Inalis ng War Emperor ang chessboard at sinabing, soon, malalaman mo. Sa wakas ay dumating na ang sasakyan sa villa kung saan kasalukuyang nakabase si Nemesis. Sa paglabas ng sasakyan, ganap na naibalik ang mental state ni Tyr. Matapos ang lahat ng mga taong ito ng karahasan at kalungkutan, nakita na niya ang lahat ng makikita. Ang 6 na pintuan, sa paghahambing, ay walang iba kundi isang maliit na interlude at hindi nakaapekto sa kanya ng lahat. Ngayong inalis na ang lahat ng paghihigpit at inaasahan, nakahinga si Tyr. Pumunta siya sa ikalawang palapag ng villa at nakarating sa kwarto ni Kirin. Mas mapatla pa si Kirin kaysa kanina at para siyang patay na naglalakad. Nang makita si Tyr, isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Kirin. Gayunpaman, walang palitan ng salita sa pagitan ng magkapatid. Sa halip, kinuha ni Tyr ang kanyang cellphone, kinuha na ng larawan si Kirin, at tumalikod upang lumabas ng silid. Wala kang magagawa sa akin, Tyr Summers. Ang masasamang tawa ni Kirin ay umalangaw-ngaw sa likuran, parang demonyong naghihintay sa dilim. Nang hindi lumingon at walang ekspresyon sa mukha, isinara ni Tyr ang pinto. Bakit hindi natin siya patayin, Hepe? Hindi na nakayanan ni Drishit ang kawalang katiyakan ni Tyr. Sa pagkakaalala niya ay hindi pa niya nakitang ganito ang ugali ni Tyr. Ipinadala ni Tyr ang litrato sa telepono ni Drishit at sinabing, I print ito at ihatid sa pamilyang Summers. Have them know na gusto kong makita si Gladys Dawson dito bukas this time. If she's late, even by a minute, I will kill Kirin Summers. Bahagyang nakakunot ang noo ni Drishit na tila gustong magsalita ngunit nagpa siya na huwag na sa huli. Naiintindihan. Nang sumalubong ang unang sinag ng araw sa mundo kinaumagahan, isang galit na boses ang bumasag sa katahimikan ng bukang liwayway sa Summers Manor. Bastos. Isa siyang bastos. Puno ng galit si Gladys Dawson, na nasa 70s na. Sa kanyang kamay ay isang litrato, isa kay Kirin sa kanyang mahina at hindi makatao na estado. Nang makita ang kanyang pinakamamahal na apo na bumabalik sa ganoong kahindek-hindek na kalagayan, si Gladys ay naging nanginginig. Agad namang lumapit sina Lyra Jade at Draco Summers nang matanggap ang balita. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng hatek na iyon ng isang anak, Draco Summers. Galit na itinulak ni Gladys ang litrato sa mga kamay ni Draco. Siya ay may lakas ng loob na sumalungat sa mga utos at bumaba bilang gate master. Lahat para maipaglaban niya tayo hanggang sa huli. Hindi lang yon, iginuhit niya talaga ang bone marrow ni Kirin. I am going to kill him with my own bare hands. Laking gulat ni Draco nang makita ang litrato. Hindi niya inaasahan na maubos ni Tyr ang bone marrow ni Kirin sa isang pagkakataon. Maliban doon, tila nabunot ang kanyang utak sa napakaraming dami dahil hindi man lang makilala ni Draco ang kanyang anak sa unang tingin. Miss, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Roxanne dahil nawala ng malay si Lyra nang makita ang litrato. Lyra. Mabilis na tumakbo si Gladys patungo kay Lyra, kinakabahan at natatakot. Sa wakas ay nagkamalay na si Lyra pagkaraan ng ilang sandali. Oh, my lovely boy, Kirin. Anong nangyari sa kanya? Kailangan mo siyang iligtas. Bilis. Kailangang may magligtas kay Kirin. Nasa bingit na masisiraan si Lyra. Marahil sa sobrang pagkabalisa sa balita, umubo siya ng isang subo ng dugo. Hinampis ni Gladys ang kanyang dragon head cane sa sahig. Doktor. May tumawag ng doktor. Ilang sandali pa ay 2 doktor ng pamilya ang tumakbo para gamutin si Lyra.
Habang si Gladys, na may seryosong ekspresyon, ay tinipon ng marami sa mga manlalaban ng pamilya Summers sa pinakamaikling oras na maaari niyang tipunin. Mahigit sa kalahati ng 3 hari at 5 magigiting na heneral ang dumating, at dinala nila ang marami sa kanilang mga mandirigma. Wala pang isang oras, ilang daang tao ang natipon sa labas mismo ng Summers Manor. Ang ilan sa mga taong ito ay nakinig kay Gladys, habang ang iba ay tumanggap lamang ng mga utos mula kay Lyra. Mayroon na ngayong 3 paksayon sa pamilyang Summers, kung saan sina Lyra, Gladys, at Draco ay may kani-kanilang mga tao. Sa kanilang 3, si Lyra ang may pinakamaraming kapangyarihan. Kaya't mayroong mga especially iyak kina Draco at Gladys, lahat sila ay itinanim ni Lyra. Dahil nahuli si Kirin sa pangyayaring ito, hindi pa nakapagdesisyon si Draco. Gayunpaman, parehong may pagkakaunawaan sina Lyra at Gladys dito. Mabilis nilang tinawagan ang 3 hari at 5 magigiting na heneral na kilalang kilala sa publiko sa galit. Maliban doon, ang ilan sa mga mandirigma sa ilalim ng martial arts. Dumating din ang pagtangkilik ng pamilya Summers. Lahat sila ay lubos na iginagalang ng mga tao sa hilagang pamayanan ng martial arts. Mangyayari lamang ito kung ang pamilyang Summers ay matatagpuan sa isang sitwasyon ng kaligtasan o pagkamatay. Galit na galit si Gladys. How dare Tyr na ilagay ang pinakamamahal niyang apo sa lahat ng paghihirap na ito. She wanted him dead so badly, kahit apo niya rin si Tyr. Bagamat nasumpungan ni Lyra ang kanyang sarili na galit, mabilis niyang inilabas ang lahat ng kanyang puwersa pagkatapos mag-adjust sa kanyang mental state. Halatang todo-todo ang laban niya kay Tyr. Sa harap ng kalupitan ni Gladys at Lyra, walang magawa si Draco bilang pinuno ng pamilya Summers. Ano ang dapat nating gawin, guro? Sabik na sabik si Raiden Black nang makita ang reaksyon ni Gladys at Lyra. Kung tutuusin, ilang taon na niyang nakasama si Draco at alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang amo sa ngayon. Ilan sa 3 hari at 5 magigiting na heneral ang dumating? Tanong ni Draco. Sumagot si Raiden, digmaan ito. Maliban kay Arthur Young, dumating ang iba pang 3 hari. Para sa 5 magiting na heneral, lahat ay dumating maliban kay Ifbay at ako. Hindi lamang iyon, marami sa mga mandirigma, na nagtatago sa ang dilim sa lahat ng oras na ito, ay lumitaw matapos humingi ng tulong si Madam. Kung ang mga taong ito ay lalaban kay Young Master Tyr, walang paraan na makakaligtas siya sa mabangis na pagsalakay. Galit na hinaplos ni Draco ang kanyang mga templo at sinabing, hindi ko mapigilan sina Madam at Lyra. Baka siya lang ang makakatulong. Kabanata 977. Tapusin ang sinimulan mo. Habang nagsasalita siya, binilisan ni Draco Summers ang kanyang mga hakbang, patungo sa isang patio na nasa malalim na bahagi ng Summers Manor. Dito nakatira si Sean Yarn. Gaya ng dati ay makikita siyang nag-aalaga ng kanyang mga halaman sa looban. Pagbati, Tito Sean. Pagkapasok ay binati agad ni Draco si Sean. Nagulat ang matanda nang makita si Draco. What brings you here, Draco? It's been a while since you visited. Sagot ni Draco na may pagsisisi sa boses, naging abala talaga ako, Tio Sean. Sana maintindihan mo. Bakit naman ako magagalit? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Sean. Medyo sira ka. Sabihin mo, nandito ka ba para sa isang bagay? Oo. Sinabi agad ni Draco kay Sean ang lahat ng nangyari. Gusto niyang tumulong si Sean sa pagresolba sa awayan. Marahil, ang matandang babae ay makikinig kay Sean at kumilos ng mas makatwiran. Kung tutuusin, parehong anak ni Draco sina Kirin at Tyr. Ayaw niyang makitang may mangyari sa dalawa. Bukod dito, naunawaan ni Draco kung gaano siya kalaki ng utang na loob kay Tyr. Gayunpaman, umiling si Sean pagkatapos makinig kay Draco. Dumating si Madam para sa akin noon. Gusto niyang labanan ko si Tyr at patayin siya. Ano? Nagulat si Draco. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kawalang puso at kalupit ang kanyang ina, na humihingi ng tulong kay Sean para lang mapatay si Tyr. Si Tyr ay ang kanyang sariling apo. Gayunpaman, sa mga mata ni Gladys Dawson, siya ay walang kalaban-laban na dapat lipulin. Patuloy ni Sean, I rejected her request. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako makikialam sa mga nangyayari sa pamilya Summers. Dahil tinanggihan ko si Madam, gagawin ko rin ngayon. Nakatayo si Draco sa parehong lugar na medyo naliligaw. Napagtanto niyang hindi siya makabuo ng mga salita para hikayatin si Sean. Noon, I suggested to Madam na humingi siya ng tulong sa mga awtoridad. Ginawa niya ba yun?
Tanong ni Sean. Not that she did not, but Tyr immediately stepped down from his position as gate master. He is convicted in his fight against the Summers family. Kusang hinigpitin ni Draco ang kanyang mga kamao. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ng batang iyon. Tila alam ni Sean kung ano ang tunay na nangyayari habang sinabi niya, marahil ay hindi kasing komplikado ang mga bagay gaya ng iniisip mo, Draco. Baka may sagot lang si Tyr. Isang sagot? Hindi inaasahan ni Draco ang sagot. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Kahit sino pa ay gusto ng sagot dito. Kung talagang gusto niyang patayin si Kirin, hindi na siya maghihintay hanggang ngayon. Kailangan mong tapusin ang nasimulan mo. Napabuntong hininga si Sean at tumalikod, walang anumang pagkaantala na tinungo ang maliit na cabin. Matatag na nakaugat sa kanyang mga prinsipyo, hindi na babalikan ni Sean ang kanyang mga pangako. Dahil sinabi niya kay Gladys na hindi siya makikialam sa mga gawain ng pamilya Summers, hindi na niya mabago ang isip. Nagpaalam si Draco kay Sean at umalis. Sa parehong oras ay nakaupo sina Gladys at Lyra Jade sa kanilang mga sasakyan. Kasama ang ilang daang subordinate at mandirigma, umalis sila para sa address na ibinigay ni Tyr. Ano ang dapat nating gawin, Guro? Hindi na napigilan ni Raiden Black ang kanyang pagkabalisa matapos masaksihan ang mga eksena. Dapat ba tayong tumawag para sa backup? Ito ay walang silbi. Huminga ng malalim si Draco at sinabing, kunin mo na ang kotse. Susundan natin sila. Sa pagsikat ng araw sa kalangitan, ito ay isang mainit na hapon. Gayunpaman, isang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa entourage ng kotse, na tila nagpapababa ng temperatura sa kanilang paligid. Nakaupo sa isa sa mga sasakyan, patuloy na kinakalikot ni Gladys ang kanyang bracelet. Gayunpaman, nakatulong ito ng kaunti sa pagpapatahimik sa sarili. Ang masamang Buddha mula sa kanyang panaginip ay nagtagal sa kanyang isipan. Dahan-dahan, nagsimula itong magkaroon ng hugis. Isang kasuklam-suklam na mukha na may 3 dimensyong katangian. Walang tanong, pag-aari iyon ni Tyr. Siya ang masamang Buddha sa panaginip ni Gladys. Ang taong sisire sa pamilya Summers sa anumang oras na sa tingin niya ay angkop. Ikaw ay isang masamang presensya. Titingnan ko hanggang sa iyong kamatayan ngayon. Sino ka para saktan si Kirin? How dare you demand my presence? I am coming, Tyr Summers, to see what tricks you have up your sleeves. On her way there, hindi tumitigil si Gladys sa pagmumura. Si Tyr na ngayon ang pinakamasamang tao na naisip niya. Kaya naman hindi na niya nakita si Tyr bilang kanyang pamilya. Hindi, gusto niyang patayin siya ng husto. Sabay upo ni Tyr sa beach chair sa tabi ng swimming pool habang nakatitig sa araw sa langit. Biglang, isang ulap ang naanod at nakaharang sa araw, na nagdulot ng anino sa lupa sa ilalim. Maging ang nakakapasong temperatura ay nagsimulang bumaba ng mabilis. Nandito na sila. Pumasok si Jamie Sonder at Stephen Cole sa villa at sinabing, nandito na sila Kuya Tyr. It's not looking good for us. Anong ibig mong sabihin? Pumikit si Tyr at pinunasan ito ng mga palad. Sagot ni Jamie, nagdala sila ng maraming backup. Parang nandito sila para lumaban. It doesn't matter anyway. Hindi sila ang kapareha natin regardless of their numbers. Ang bawat isa mula sa Nemesis ay nakaramdam ng matinding sigasig sa kanilang mga puso. Para sa kanila, sila ang pinakamalakas na manlalaban sa paligid, at hindi sila natatakot kahit na nagdala ang pamilya Summers ng libu-libong tao bilang backup. Nagtitiwala sila sa kanilang mga kakayahan upang labanan ang kanilang mga kalaban, kahit na sila ay dumating sa mas maraming bilang. Yay! Umisi si Tyr, pero lungkot lang ang nararamdaman niya. Tumanggi ba si Gladys na makipag-usap sa kanya sa magiliw na mga salita kahit na ang mga bagay ay naging ganito? Kailangan ba niyang magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan kahit na si Kirin, ang kanyang pinakamamahal na apo, ay nahuli upang maipagmalaki niya ang kanyang pangangibabaw? Napakalungkot. Tumayo si Tyr at pinakiramdaman ang sarili. Medyo nakaramdam siya ng inis pero hindi niya pinahalata. Ibaba mo si Kirin Summers, utos ni Tyr. Oo, Ginoo. Ang isang miyembro ng Nemesis ay pumunta sa ikalawang palapag at inilabas ang isang puting buhok na Kirin pababa mula sa silid. Dumating ang matandang babae para iligtas ka, Kirin Summers, sabi ni Tyr habang nakatingin kay Kirin na walang ekspresyon sa mukha. Kabanata 978. Masama. Ha. Nagsimulang tumawa si Kirin. Ang mga nakaraang araw na nakakulong sa likod ay isang pahirap na oras para kay Kirin.
Ang karanasan ay nagtulala sa kasalukuyang pagkabalisa ni Kirin. Diba sabi ko na sa'yo, Dear Summers? You can kill or do anything with me. Aren't you a powerful person? Tingnan mo kung paano mo ako kailangang ibalik ngayon sa pamilya Summers. Hinding-hindi ka mananalo, Dear Summers, never. Ha 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 ha. Umalangaw-ngaw ang marahas na tawa ni Kirin sa buong villa. Si Drishit, Matthew Collins, at ang iba pa ay nakasimangot sa iritasyon. Hindi sila papayag na insultuhan ng ganoon ang kanilang pinuno. Isara mo yung bibig mo. Pinigyan ni Matthew ng malakas na sipa si Kirin sa tiyan. Hihiwin ko yung dila mo kapag nag-ingay ka. Pinandilatan ni Kirin si Matthew, at sinabing, I hope na mararanasan mo rin ito mamaya. Hindi mangyayari. Nagmura si Matthew at sinugod si Kirin. Tumigil ka na. Putol ni Tyr kay Matthew at tinoon ang atensyon sa entrance ng villa. Tinundan ito ng mga miyembro ng Nemesis, na nakatingin sa pasukan na may matalim na kislap sa kanilang mga mata. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Lola. Nandito ako, Inay. Tuwang-tuwang sigaw ni Kirin nang makita niya sina Gladys Dawson, Lyra Jade, Mother Roxanne, at ang iba pa ay tumungo na. Kirin. Sabay-sabay na sigaw ni Gladys at Lyra. Nagalit sila sa hindi magandang pagtrato kay Kirin. Sumunod sa likod ng mga babae ay ang 3 hari at 5 magigiting na general, kasama ang isang grupo ng mga mandirigma. Ang entourage ay umabot sa halos 20 tao. Ang mga taong ito ay alinman sa mga pinuno ng mga puwersa ng pamilya Summers o napakalakas na mandirigma na naglilingkod sa pamilya. Bawat isa sa kanila ay isang kilalang tao sa Hilaga. Tinundan nila sina Gladys at Lyra papasok ng villa. Habang hindi bababa sa ilang daan pa ang nanatili sa labas at napalibutan ang villa. Hindi dumating sina Gladys at Lyra para makiusap na palayain si Kirin. Dumating sila para takutin si Tyr. Nang makita ang lineup, labis na nadismaya si Tyr. Noong una, ang lola niya lang ang gusto niyang makausap. Dahil doon, pinag-iisipan niya kung ano ang sasabihin at makipag-usap nang sa wakas ay nakilala niya ito. Ito ay isang bagay na hinarap niya ng buong time, ngunit ang nakalulungkot, ang kanyang sinseridad ay hindi nasuklian. Ang huling pag-asa ni Tyr sa kanyang puso ay tuluyang napatay. Dear Summers, anong ginagawa mo? I demand you to release Kirin immediately. Gumawa sila ng standoff sa magkabilang dulo ng swimming pool. Dinig na dinig ang boses ni Gladys sa kabila ng pool. Ganoon pa rin siya noong nakalipas na mga taon, mayabang at makasarili. Kumunot ang noo ni Tyr. Ganoon din ang reaksyon ni Drishit at ng iba pa. Pinatumba ni Matthew si Kirin mula sa kanyang perch gamit ang isang sipa para magpakawala ng singaw. Anong ginagawa mo? Kirin, Kirin. Nagtatalon sa takot sina Gladys at Lyra, sumigaw ang matandang babae, kunin mo siya. Gusto kong mahuli silang lahat. Sa likuran niya, ang mga mandirigma ay nag-awit ng kanilang mga sandata na naghahangad na sumulong. Sa sandaling iyon, inilabas ni Ashblood ang kanyang grey blade at inilagay sa leeg ni Kirin. Siya ay tumingin sa mga aggressors ng mapanukso at sinabi, sasaksakin ko ang kanyang lalamunan kung gagawa ka pa ng isang hakbang pasulong. Huwag mong isipin na nananakot lang ako. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ko. Habang nagsasalita siya, inilapit ni Ashblood ang kanyang talam sa leeg ni Kirin. Nagsimulang lumitaw ang isang pinong sugat ng dugo sa leeg ni Kirin. Tumigil ka. Tumayo ang lahat sa kinaroroonan mo. Sabi ni Lyra na natarante at sumigaw, na nagpatigil sa sabik ng mga tao sa kanilang mga hakbang. Si Gladys naman, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Tyr. 10 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Gayunpaman, wala silang naramdaman kundi puot at puot sa isa't isa. Nandito ako ngayon, Tyr Summers. Ano pa bang gusto mo? Pitawan mo agad si Kirin. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Tyr nang sabihin niya, are you still acting all high and mighty kahit na ang mga bagay ay naging ganito na sila ngayon? Ganito ba dapat ang ugali mo kapag nagsusumamo ka para sa kalayaan ng apo mo? Ma'am Alamos, umisi si Gladys. Sa tingin mo ba naparito ako para makiusap? Sino ka sa tingin mo, Tyr Summers? How dare you act all malupit here? Pitawan mo agad si Kirin. Hindi lang iyon, bawat tao dito ay dapat baliin ang kanilang mga paa para maisip kung patawarin ka. Kung gusto mong lumaban, ang aking mga tauhan, ilang daan sa kanila, ay sisingilan ka agad. Huwag mong asahan na magpapakita ako ng anumang awa kung gayon. Umalis na si Tyr. Inilabas niya ang armor dagger at tumabi kay Kirin.
Nabutas ng matalim na talim ang balikat ni Kirin habang ang dugo ay bumulwak ng hindi bababa sa 1 metro ang taas. Arg! Napasigaw si Kirin at nanginginig sa sakit. Takot na takot sina Gladys at Lyra na masaksihan ang eksena. Tumigil ka, malupit ka. Tumigil ka. Nanginginig sa takot si Lyra at napasigaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Tear Summers? Tinaman ng tingin ni Tear sina Gladys at Lyra. Ano bang gusto kong gawin? Hahaha. Hindi ko nga alam eh. Lyra Jade. Naaalala mo pa ba kung paano mo ako binubuli at pinahirapan, lahat dahil natatakot kang samantalahin ko ang pagkakataon ni Kirin Summer na maging padre de pamilya sa hinaharap. Apo mo ako, Gladys Dawson. Ngunit naniwala ka sa walang kaparerekon, inaakusahan mo ako bilang kalaban sa halip at gusto mo akong patayin. Naaalala mo ba kung paano mo ako sinundan ng mga asasin ng itaboy mo ako sa pamilya? Kahit mabangis na hayop na gaya ng tigre ay hinding-hindi kakainin ang anak nito. Mas masahol ka pa sa hayop. Kabanata 979. Palayain siya. Sumabog si Tear. Namumula ang kanyang mga mata nang magsimulang kumulo ang kanyang dugo. Dahan-dahang ninitian niya sila at ang kanyang katwiran. Luluhod kayo. Anong sabi mo? Parehong nalaglag ang panga ni Gladys at Lyra sa pagkataranta. Akala ni Gladys, ito na ang pinakamalaking biro na narinig niya. Sino si Tear para hingin sa kanya, ang matriarch ng pamilya Summers at lola ni Tear, na lumuhod. Nakakainis, Tear Summers. Taksil na lumuhod ako. How dare you? Hahaha. Napasigaw si Tear at pinagpatuloy si Kirin. Ikaw na madungis na matandang babae, hindi ito ang lugar mo para magsalita. Lumuhod ka ba o hindi? Sakto sa katawan ni Kirin ang 3 saksak. Kahit na hindi siya nasugatan, ito ay napakasakit. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Lola. Napasigaw si Kirin sa sakit. Nagulat si Gladys at Lyra. Hindi nila akalain na ganito pala ang ugali ni Tear. Pinibigyan kita ng huling pagkakataon, Tear Summers, bitawan mo si Kirin. Kung hindi, wala sa inyo ang mabubuhay. Nagbigay ng ultimatum ang matandang babae. Tinusubukan pa rin niyang i-tyrannize ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan. On your knees. Tumago sa hangin ang dagandong ni Tear. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakamamatay na kislap, at ang kanyang marahas na aura ay mabilis na binalot ang vilya. Ang mga miyembro ng Nemesis ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang puso dahil alam nila na ang kanilang pinuno ay malapit nang mawala ng kontrol. Kung ipinagpatuloy ni Gladys ang kanyang pang-aasar kay Tear, babayaran ni Kirin ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Drishet at ng iba pa sa kanila si Tear sa pagpasok sa galit. Sa halip, handa silang lumaban, umaasa na papatayin ni Tear si Kirin, na nagpapahintulot sa kanila na lumaban sa kanilang pusong nilalaman. Dahan-dahan lang, Tear Summers. Ako. Gagawin ko. Napaluhod si Lyra kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Nako, ang dating high-end mighty woman, who called all the shots in the Summers family, walang choice kundi lumuhod sa harap ni Tear. I'm sorry, Tear Summers. I was at fault. Please let Kirin go. I am willing to take the blame. Nagpaubaya si Lyra dahil nag-iisang anak niya si Kirin. Nang makita niya si Tear na nasa bingit na siyang patayin ay agad siyang nagising. Lumuhod lang ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, si Gladys, isang taong may napakalaking ego, na bulag na naniniwala sa propesya na sinabi sa kanya, ay nakita si Tear bilang kanyang pinakamalaking nemesis. At sa gayon, hindi siya kailanman luluhod sa harap ng kanyang kaaway. Nakakainis, Tear Summers. Pinigyan kita ng pagkakataon, matandang babae, ngunit tinapon mo ito. Ngayon mamamatay si Kirin. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, ini-swipe ni Tear ang armor dagger sa lalamunan ni Kirin. This time, he wasn't trying to intimidate Gladys. Nagsimulang kumulo ang dugo sa katawan ni Tear nang mawala na siya ng kontrol sa kanyang pangangatwiran. Papatayin niya talaga si Kirin. Hindi. Sigaw ni Lyra habang namumuo ang mga ugat sa noo ni Gladys. Tumigil ka, Tear Summers. Tumagundong ang boses ni Draco sa takdang oras. Kaagad, tumakbo siya patungo sa Tear, kasunod si Raiden Black at ang kanyang mga tao. Tumigil ka na, Tear. Kapatid mo siya. Bigla siyang napaluhod. Nakikiusap ako sa iyo, Tear. Nakikiusap ako sa iyo bilang iyong ama. Mali kaming tinatrato katulad ng ginawa namin noong nakalipas na mga taon. Ngunit napakatagal na noon sa nakaraan. Please.
Nakikiusap ako, pabayaan mo ang kapatid mo, please. Nang lumuhod siya, nagsimulang yumuko si Draco kay Tyr. Wala siyang pakialam sa kanyang dignidad, tangkad, ego, at mga katulad niya ngayon. Nakaluhod sa sahig, paulit-ulit niyang ibinaba ang ulo, humihingi ng tawad sa proseso. Kahit tatay siya ni Tyr, as in nakakahiya ang ginagawa niya. Gayunpaman, ito ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin ngayon. Si Draco ang may kasalanan sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng pagkilos, si Tyr ay nakaranas ng di maganda. Ngayong nakabalik na siya, talagang gustong pagbayaran ni Draco ang kanyang mga kasalanan. Ang alitan sa pagitan ni Tyr at Kirin ay higit na nagpasakit kay Draco dahil pareho niyang anak. I'm sorry. I'm sorry, Tyr. Dama po ang ulo ni Draco sa lupa habang siya ay nakadapa ng husto sa harap ni Tyr, kaya nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Biglang, tila ang lahat ng bagay sa lupa ay hindi na umiral. Nagulat si Gladys, Lyra, Raiden Black, at ang iba pang pamilya ng Summers. Si Drishit at ang iba pang nemesis ay tumingin sa ganap na pagkalito. Ang isang ama na nakaluhod sa harap ng kanyang anak ay isang bagay na hindi pa naririnig. Nagulat ito sa lahat ng naruroon. Laking gulat ni Tyr habang nakatingin sa kanyang ama na lumuhod at yumuko na parang sorry na lalaki. Ang pagsaksi nito ay dahan-daang nagpakalma sa kumukulo na dugo ni Tyr. Ang armor dagger ay dahan-daang lumayo sa leeg ni Kirin nang makita ni Tyr ang kanyang sarili na hindi makumplito ang nais niyang gawin. Kahit ilang beses niyang ipaalala sa sarili niya na pinutol na niya ang relasyon sa pamilyang Summers, sa huli ay pumayag si Tyr. Kung tutuusin, si Draco pa rin ang kanyang ama. Sa kanya, nakita ni Tyr ang pagiging walang magawa ng kanyang ama sa buong sitwasyon. Katulad ng nangyari ilang taon na ang nakalipas. Pumikit si Tyr at huminga ng malalim. Sa sandaling ito, tila ang buong mundo ay naghihintay sa kanya na gumawa ng desisyon. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata at ipinahatid ni Matthew Collins si Kirin sa mga bisita. Iyon lang, pinuno. Hindi masyadong nasiyahan si Matthew. Bitawan mo siya. Ngunit, sabi ko, bitawan mo siya. Umungol si Tyr. Pamaantong hininga si Matthew at binuhat si Kirin. Tinala niya si Kirin sa swimming pool at itinapon palabas na parang naghahadges ng bag ng basura. Kabanata 980. Labanan tayo. Isang mandirigma ang sumugod at nahuli si Kirin Summers. Kirin. Okay ka lang ba, Kirin? Natisod si Lyra Jade kay Kirin. Sumakit ang puso niya nang makita ang kaawa-awang kalagayan nito. Tinulungan ni Raiden Black, tumayo si Draco Summers at tumingin kay Tyr na may luha sa mga mata. Salamat, Tyr. Umalis ka nga. Ipinapahayag ko ngayon na hindi na ako kamag-anak ng pamilya Summers. Gayunpaman, anumang mas nakakatawang ideya, at sisirain ko ang bawat isa sa inyo. Agad namang tumalikod si Tyr, dahil pagod na siyang makipag-usap sa mga taong ito. Kunin mo sila. Gusto kong mamatay silang lahat. Biglang sigaw ni Gladys, at agad na naging tense ang atmosphere sa villa. Anong ginagawa mo, inay? Sa sobrang gulat, tumakbo si Draco pasulong at hinaranggan si Gladys na magpatuloy pa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Shoo! Pinandilatan ni Gladys si Draco at mariing sinabi, umalis ka nga. How dare Tyr Summers mistreat my beloved Kirin? I will kill him. I will kill him. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang tungkod sa sahig at sumigaw, pumasok ka rito. Patayin ang sinumang lumalaban. Kaagad, isang malaking bilang ng mga mandirigma ang dumagsa sa villa ni Tyr. Ikaw ay masama, matandang babae. Namumula ang mga ugat sa noo ni Tyr. Gusto mong lipulin tayong lahat kahit na nilabas ko na si Kirin Summers. Wala kang choice, Tyr Summers. Ang isang kasuklam-suklam na tulad mo ay hindi kabilang dito sa mundo. Hindi, inay. Itinanim ni Draco ang sarili sa harap mismo ni Tyr. 10 taon na ang nakalipas, napakahina niya para protektahan ang kanyang anak. Hindi niya uulitin ng 2 beses ang parehong pagkakamali. Ang alitan ay nangyayari sa nakalipas na 10 taon, ina. Hindi mo ba naisip na oras na nating hayaan ang bagay na ito? At saka, apo mo pa rin si Tyr. Hindi mo ba siya kayang bitawan? You have to step over my dead body if you want to get the Tyr. Nahaharap sa walang ibang mga pagpipilian, maaari lamang patunayan ni Draco ang kanyang paninindigan sa kanyang aksyon. Natouch si Tyr nang masaksihan niya ang tugon ni Draco. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Draco Summers,
bakit mo ginagawa ito? Bakit? Tumaas ba ang dibdib ni Tyr? Nagsimulang maglaro ang mga flashback sa kanyang isipan nang makita niyang nakatayong mapanghamong sa kanyang harapan ang kanyang ama. Iyon ang mga eksena noong bata pa siya, noong nabubuhay pa ang kanyang ina, kung saan nagsaya ang pamilya ng tatlo sa ilalim ng puno sa tabi ng kanilang bahay. Minsan, nagkaroon siya ng mapagmahal na ina at mapagtanggol na ama. Sa lahat ng mga taon na ito, naisip niya na ang kanyang mapagmalasakit at mabait na ama ay isang bagay ng nakaraan. Gayunpaman, hindi umalis si Draco. Ibalik natin ang pabor, Hepe. Handa tayong lumaban. Nahaharap sa napakaraming makapangyarihang mandirigma, si Drishit at ang kanyang mga tauhan ay hindi natakot. Siyempre, higit pa sa kakayahan nilang talunin ang kanilang mga kalaban. Ngunit gagawin nila ang lahat para masigurado ang ligtas na pagtakas ng kanilang pinuno, kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Hinailan ng mga salita ni Drishit si Tyr pabalik sa kasalukuyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, walang laban dito. Anong ibig mong sabihin, Chief? Hehe. Pumalaklak si Tyr at bumalik sa kanyang beach chair. Agad niyang isinara ang paligid at tumitig sa nagliliyab na araw, inaalala ang mga magagandang araw na mayroon siya. Patayin silang lahat. Ungol ni Liren ang umahan si Gladys at sinampal sa mukha si Draco, hinihingi siyang tumabi. Gayunpaman, dahil nagpa siya na protektahan si Tyr sa lahat ng mga gastos, hindi natinag si Draco. Inutusan ni Gladys ang kanyang mga tauhan na huwag palampasin ang sinumang humaharang sa kanilang marcha pasulong. Sa pagsisikap na patayin si Tyr, handa si Gladys na ibagsak ang kanyang anak sa proseso. Para kay Kirin ay ang tanging tao na mahalaga kay Gladys, ang kanyang sanggol, ang kanyang syota. Ratitat. Nang malapit ng sumiklab ang isang hindi maiiwasang labanan, sunod-sunod na putok ng baril ang tumagos sa hangin. Pinatahimik nito ang lahat ng tao sa villa. Sino ang nangahas na magpaputok sa sikat ng araw? Ilang daang sasakyan ang biglang sumulpat sa harap ng villa. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ang mga kasamahan na nakasuot ng terno, sa pangunguna ni Chae Seung-win, Zillian, at Pon. Sina Zillian at Pon ang nagpaputok. Hawak ang mga assault rifles, sinabuyan nila ng bala ang langit. Kasabay nito, inilabas ng mga kasama ang kanilang mga sandata, na handang tumayo laban sa puwersa ng pamilya Summers. Huwag kang gagalaw. Manatili ka sa kinaroroonan mo. Pinamunuan ni Zillian at Pon ang isang grupo ng mga kasamang may mga baril sa villa, na sinundan ng Chae Seung-win at ang iba pa nilang mga tao. Isang standoff sa pagitan ng mahigit 1,000 tao ang nabuo sa labas mismo ng villa. Kahit na pinagsasama-sama ng pamilyang Summers ang kanilang mga kapangyarihan sa hilaga, hindi sila makikipag head-to-head laban sa 6 doors sa publiko. Mabilis lang, pumasok si Chae Seung-win sa villa. Napasigaw siya nang makita niya ang mga eksena. Such a grand entourage you have here, Madam Summers. Do you really think you can do whatever you want here in the north? Ito ay malinaw na Chae Seung-win ay dumating na may isang agenda. Para protektahan si Tyr. Kahit na si Tyr ay hindi na gate master, ang Chae Seung-win at ang iba pa ay palaging kikilalanin si Tyr bilang kanilang superior. Sino ka? Hindi alam ni Gladys kung sino si Chae Seung-win. Bakit nakikialam ang 6 doors sa mga usapin ng pamilya ko? Ako ay Chae Seung-win, bagong hinirang na gate master ng 6 na pintuan. Iniharap ni Chae Seung-win ang kanyang gate master insignia kay Gladys. Hindi mo ba naisip na nalampasan mo na ang linya, Madam Summers? Hindi ko alam kung bakit kailangan mong magsama ng napakaraming tao. Maaari mo ba akong bigyan ng respeto at iwanan ang bagay na ito? Sino ka para humingi ng kahit ano sa akin? Kasing lamig ng bakal ang ekspresyon ni Gladys. Sa kanyang opinyon, tinawag ng pamilyang Summers ang lahat ng mga shot sa hilaga, hindi ang ilang maliit na organisasyon na tinatawag na 6 doors.